Guys, welcome ulit sa ating YouTube channel. At this video naman ngayon ay tatapik natin yung ating nasa harapan, yung ating PW Solar Controller. So yan, nakakalungkot mang isipin para sa kanitong klase ng controller sa ating solar, hindi na po siya gaanong mabinta ngayon. Dahil naglipanan na po sa ating talkshop sa Lazada yung mga mumurahing mga controller. Ito kasi guys, 12 volts and 30 amperes yung kanyang supply. Tapos pag binili mo siya diyan sa mga nabibilihan natin, so hindi ko siya nakita sa Lazada o sa TikTok. Walang ganitong binibenta. Nabibili lang 'yan doon sa mga binibilhan natin ng battery sa mga tindahan. 'Yan. Ayaw kasi to bilhin ng karamihan kasi unang-una ay may kamahalan. So 30 ampere and 12 volts bibilhin mo siya ng worth of 800 pesos. Kumpara natin dito guys, ito meron akong bagong controller. Binili ko lang din sa Lazada, 150 pesos lang din. 'Di ba? 12 volts and 30 amp. Nandiyan sa taas 'yan. Tapos isa pa, digital na siya with USB port pa. Oh, 'di ba? Talagang matatabunan siya. May comparison video rin tayong ginawa diyan, guys. So 154 pesos kasama ng shipping fee doon at 800. Saan ka pa? Siyempre, kung naghanap ka ng mura, dito ka na. At ang ganda pa ng mga features. Kaya nakakalungkot sa side niya na maraming hindi na siya gaano natatangkilik pag pupunta ka ng mga maliliit na setup. Pero ako guys, hindi ko siya ikinakalulok. Yan pa rin yung aking hinahanap ngayon. At kapag may mga solar setup ako ay bumibili ako ng ganito. Ito kasi guys, kaya ako bumili nito kasi gagawa ako ng mini power station na dadalhin for camping. Ito yung pinili ko kasi mura lang naman din. So yun yung battery natin gagamitin. So ayun nga guys, bali ginagawa natin siya ng late review kasi ito lang guys, ito ay 5 years na sa akin yung controller na yan. Gagawan ko lang siya ng review kasi nga nung nakikita ko sa mga TikTok at sa mga shop, online shop, ay hindi na siya natatangkilik at napapabayaan na. Samantala, hindi lang talaga nila alam kung gaano kaganda yung function na meron ito at gaano yung quality at tibay. Kaya nga siya medyo mahal-mahal. Ngayon, guys, balik na tayo dun sa ating main topic kung bakit ko ginawa yung video na to. So, yung ating pag-uusapan dito at maraming hindi nakakaalam yung itong LED sa dulo at itong work mode. Ito ay para sa LED. So maraming setup ng bahay na pupuntahan ko, nakakaikot ako, parang useless itong pangatlong port ng negative positive yan kasi ay para sa LED. Hindi siya nagagamit. Ngayon, tinunay ko namang maghanap sa YouTube ng tutorial regarding dyan. May nakita akong parang dalawa, mali pa yung kanilang tinuturo. So pasintabi na po, mali po talaga yung tinuturo. Ngayon, itatama natin yung kanilang tinuturo. So ayun guys, papakita natin muna yung port. Yung port na ito ay ito yung galing sa solar panel. Ito naman yung sa 12 volts nating battery. At itong pangatlo na may wire, ito yung papunta sa ating LED. So yan. Yan, may sign din naman siya na para sa ilaw. Yun. Ito yung para sa LED. Ngayon, kung bakit wala pa akong kinakabit na panel, kasi nga ipapakita natin yung function na meron si PWM. Ito yung kinagandahan ko sa kanya guys, na meron siyang function na wala sa iba. Ito yung automatic switch on ng kanyang ilaw. So ngayon, nakailaw itong orange. Ito yung indicator na itong ilaw natin ay yung port para sa ilaw ay may supply. Tandaan po natin, itong supply po na ito ay may automatic supply po yan, automatic switch on. Para po lang yan sa LED. Unlike doon sa ibang mumurahing controller, wala sila ng automatic. Puro manual, puro dipindot or on off lang yung meron silang function. Ito guys, meron siyang automatic na kahit walang tao sa bahay nyo, pwede nyo pailawin yung loob ng inyong bahay. Ngayon, ito yung maling-mali na nakita ko sa TikTok, ito yung maling-mali na nakita ko sa YouTube na kanilang tinuturo. Ito daw ay sensor. Yan. Dalawang video ata ang nakita ko sa YouTube na puro ganito yung topic. Ito daw ay sensor. Ito kasi guys, yan ay programming doon sa number. Ngayon,
tinuturo nila na ito daw, bago magkakaroon ng supply ito para sa ating ilaw, ito yung kanyang sensor. Ngayon, pag dumating ng maging madilim na, hindi na siya, wala na siya masagap na liwanag, automatic daw mag-switch on ito. Which is maling-mali guys. Sablay na sablay po yun. Ako po nagbukas nito, before ko po yan ginamit, wala po tayong sensor na makikita dito. Ang meron po dito ay power switch button lamang po yan. Up, programming at programming button. Nagmukha lang siyang sensor kasi ang ginamit ay clear plastic. Pero itong dalawa magkadugtong yan guys. Ngayon, babalikan natin tong usapin na ito. Sa madaling sabi, may supply yung ating 12 volts. Kaya may ilaw yan. Ngayon, papakita natin na talagang may supply yung ilaw. Ngayon, ito, kaya ito siya may wire guys kasi tinago ko yung ating LED. So, yan. Mayroon siyang supply guys. Patunay ito may ilaw. So, ito yung aking ginamit. So, ayan. Yan guys ha. Ayan, pakita natin malinaw yan. Tataob natin kasi masilaw yung ilaw. So, ayan. Diba? Yan, patunay na may signal. Ngayon, doon sa nagsasabing ito daw ay sensor sa YouTube. Mali po guys. Itong controller po na ito ay wala pong sensor activity pagdating po sa ilaw. Ang meron po kay PWM controller pagdating po sa ilaw ay system. Nangyayari po iyon, nanggagaling po sa solar panel o monitoring doon sa input po ng kuryente na nanggagaling kay solar panel. Doon po nakamonitor si PWM bago siya mag-iilaw. So, madaling sabi, hindi ito sensor. Nilalaman po natin hindi ito sensor at wala pong sensor activity nangyayari kay PWM. System po ang nangyayari. Ngayon, ganito mangyayari. Kung bakit po hindi ko kinabitan ng solar panel, kasi pag walang supply galing kay solar panel, halimbawa, gumabi na, wala ng ilaw, wala ng liwanag na masagap si panel, totally dark na, kusa na ito siya magsi-switch on. Yan, tandaan po natin ha, naka-solar panel po nakadepende. Ngayon, pagdating po ng alas 6 ng umaga, nagbukang liwayway at nakasagap ng liwanag naman ngayon si solar panel, automatic din po ito magsi-switch off. So, yung sinasabi nila sensor, hindi po guys ha, system po. So, kay panel po nakakonect o dito po nakakonect sa supply ni panel. So, hindi rin po natin pwedeng tawaging sensor si panel kasi siya po ay power supply papunta po dito. So, ayan po, malinaw tayo guys. Ngayon guys, papakita natin dahil hapon pa may liwanag pa. Mayroon tayo ditong supply mula sa ating solar panel. Pinutol ko lang kasi guys para umilaw at makita nyong automatic. So ito yung ating galing sa solar panel. Iko-connect natin to ngayon guys, itong negative positive dyan. At titingnan nyo guys, kusa ring mamamatay yung ilaw na yan. Ha? Tandaan po natin kusa pong mamamatay yung ilaw na yan. So ayun guys, ito na yung supply natin galing sa solar panel. Iko-connect natin siya dito ngayon. At titingnan natin ngayon kung mawawala ba yung ilaw nito. Ngayon guys, nakakonect na siya. Pero magtataka kayo, hindi pa namamatay yung ilaw. So hintayin lang po natin kusang magsha-shut off yan. So ayan, nakailaw na yung tatlong ating light indicator. Itong ilaw na kulay green, yan ay indicator na mayroon ng supply o nagcha-charge na yung ating kuryente galing sa solar panel papunta kay battery. So ito naman si battery. Malalaman nyo full charge yung inyong battery kapag ito ay kikisap-kisap na. Ngayon ito man yan ay kusang mamatayan. So tatakbo yun guys ng alos 10 minutes.
So, sa pag power switch off guys ng ilaw, magtataka kayo bakit matagal. So, ngayon, nasa halos siguro may 1 minuto tayo naghihintay na mag-iilaw. Kasi ganun din po siya mag-open. Halimbawa, ang araw ay nawawala ng alas 7, magto-totally dark na siya, pero nakakasaga pa siya ng kunting liwanag. Hindi pa gumagana yung sensor. Nakakasaga pa rin ng liwanag si solar panel. Ngayon, minsan aabot pa siya ng 10 to 20 minutes bago siya iilaw. Kapag as in totally madilim na yung paligid at wala na siyang nasasagap na kahit kunting liwanag. So yun po ang function po ng ilaw switch. Kaya nagtataka na bakit hindi pa umiilaw. So kusa lang po yan siyang iilaw. Ngayon, pagdating naman po sa araw at na umagahan na yung ilaw ay gusto niyo mamatay, kusa magkakasupply itong si solar controller, magkakaroon na ng input galing kay panel. Tatakbo rin siya guys ng halos 10 to 20 minutes simulang makasagap siyang liwanag bago rin po siya masya-shut off. So talagang secured niya na maliwanag na, kasi o nga naman iniisip natin halimbawa madaling araw, nakasagap lang ng kunting liwanag. Nakasagap ng kunting liwanag, namatay agad yung ating ilaw, di ba? Maliwanag sa labas, madilim pa sa loob. Kaya yun ang purpose na bakit siya matagal umilaw. So hintayin lang natin kung saan siyang mamamatay. So ayun guys, hinintay ko yung oras. Tumakbo rin siya ng 11 minutes and 45 seconds bago siya nag-switch off simula nung nilagay natin yung solar panel. So yan, kusa siya mag-switch off. Nasa 11 minutes yung tinakbo niya guys. Ngayon, dagdagan pa natin ang features. Meron ito siyang work mode. Nakikita niyo yan. Ngayon, halimbawa, ang gusto niyo mangyari, iilaw yung inyong ilaw sa gabi ng 5 hours lang. Halimbawa, kasi karamihan guys, nag-iilaw siya alas 7 na. O 7:20, ganun. Kasi yun na yung totally dark. Ngayon, halimbawa, gusto niyo mangyari, simulang mag-on siya ng 7:20, tatakbo lang siya ng 1 hour, 2 hours, 3 hours, 5 hours. Halimbawa, 5 hours lang gusto niyo nakailaw siya. Then, after niyang 5 hours na nakailaw, mag-automatic switch off siya guys. Pwede nyo po yun gawin dito. Maximum siya ng 9 hours. So, 9 hours kasi maximum siya ng pang magdamagan. Ngayon, ito lang yung gagawin nyo guys. Long press nyo lang to ng almost 10 seconds. Ayan kasi guys, 0. Ibig sabihin yan guys, 0 yung kanyang oras. Halimbawa, namatay siya ng gabi ay alas 7 kasi wala na siyang liwanag na na-detect. Kaya kung saan siya nag-switch on, kung anong oras siya makakasagap na liwanag, saka lang din siya mag-switch off. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, hating gabi lang siya mag-iilaw, pwede din naman. Long press nyo lang to ng almost 5 to 10 seconds para gumana yung work mode. Kurap-kurap yan. Yan ngayon. Pag kumurap-kurap na yan siya guys, pwede na kayo mag-program. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. So 7 lang. Mayroon din siyang hanggang 9. 7, 8, 9. So yan yung kanya pinaka-maximum na oras guys para siya ay nakailaw. Ngayon, pag gusto nyo isip, halimbawa ang gusto nyo 9 hours na siya naka-open, pwede din naman. Long press yan. Hayaan nyo lang, kusa rin siyang open, pero pwede nyo rin siyang i-save. Ngayon yan, nakaset. Pero gusto ko kasi guys, pagkailaw niya, din mag-open siya na umaga kasi madalas akong wala dito sa bahay. Ginagawa ko, pinoprogram ko siya sa 0 lang. Para at least kahit walang tao sa bahay, may ilaw. So, for security purposes lang. So, ayun guys, sa mga kung nakatulong yung video na ito sa inyo, maraming salamat din. Maraming salamat sa panunood. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic at may katanungan pa kayo about sa ganitong controller o kahit saan sa ating mga video, ay gagawan po natin talaga ng video yan para makatulong po tayo. So, yun po, maraming salamat.